Magandang gabi ulit po mga kapatid at gusto ko pong ihatid ulit sa inyo ang isang magandang balita na nabasa ko po sa Biblia at tumingo po sa aking puso ang katagang ito sapagkat ito po yung challenge po sa akin. Nakuha ko po itong salita ng ating Panginoon sa mga ngaral 11:6. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutulog, kung ito o yaon o kung kapwa magiging mabuti. Isang napakalaking challenge po sa ating mga Christian na magtanim po tayo, na mag-akay. Hindi po yung literal na magtanim po tayo ng halaman at tutubo, didilikan po natin. Ito po ay reflection na kailangan po tayong magpunla, lalong-lalo na po sa mga taong hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na kapag nag-share po tayo ng salita ng Panginoon at tumimo po sa kanilang puso ang salita ng Panginoon, babalik at babalik po sila. Ito yung challenge po sa atin. Hindi po ako naniniwala na meron pong tao na meron pong green thumb, magaling pong magpunla, kaya po talagang mayabong at mayabong po yung kanyang pinupunla. Naniniwala lang po ako na kapag ang Holy Spirit ng ating Panginoon ay nasa iyo at nasimulan mo na pong mag-share ng salita ng Panginoon sa lahat ng tao na na-encounter mo sa buhay, lalong-lalo na yung malapit sa iyong puso, naniniwala ako na itimo sa kanilang puso na ang ating Panginoon ang siyang tagapagligtas. At alam ko na mamumunga yun. At ang pagmunga niyon, siya rin ang magiging source ng prutas para sa ibang tao. Ang salita ng Panginoon dito sa mga ngaral 11:6 ay sinasabi po dito na huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Magpunla lang po tayo. Expect po natin na yung 10, isa lang po yung babalik. Pero masaya na po ang Panginoon na meron pong mga tao na bumabalik sa Kanya. Sapagkat naniniwala po ako na tayo yung mga tupa ng ating Panginoon ang pastor. Yung mga tupa na nawawala po sa isang masukal na kagubatan at minsan po hinahanap tayo ng ating Panginoon, ngunit dahil po sa mga kanya-kanya po nating kadahilanan na minsan po nangagsumpong tayo sa mga temptations, ngunit alam niyo po ang Panginoon hindi po napapagod na tayo ay maibalik sa hawla. Yung hawla po na iyon ay ang kanyang kaharian, sapagkat po ang kanyang mga anak sa mundo ito ay kanyang tutubusin. Ngunit sa kadahilanan po na kukunti na po yung nakakaalam ng magandang balita na ito, masakit isipin at tanggapin na kukunti na lang po yung nangangagsumpong at nakakaintindi sa salita ng Panginoon. Ngunit tayong mga Christian na talagang devoted po sa ating Panginoon Jesus, huwag po tayong tumigil. Magpunla lang po tayo, mag-share po tayo ng salita ng Panginoon. At naniniwala ako na balang araw, hindi po tayo mabibigo, sapagkat naniniwala ako na kasama po natin ang ating Panginoon Jesus na siyang tagapagligtas po natin.
sa gabing pong ito, naniniwala po ako na sa bawat isa po na nakinig po dito at mababasa po ulit ang verse po sa Bible, ang mga ngaral 11:6. Paulit-ulit po nating basahin at meron pong kahulugan o sarili po nating kahulugan po dito. Ngunit naniniwala po ako na ang ibig pong sabihin nito ay magpunla po tayo, sapagkat ang pinupunla po natin, bagamat po ang iba po ay hindi po yayabong, naniniwala po ako na meron pong isa o dalawa na mumunguna. At ikakatuwa po ito ng Panginoon Jesus. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.